ngayon puntahan natin si Joe Tomesis live sa Ernesto Rondon Elementary High School kung saan nga nagsisimula na ang Brigada Eskwela 2014. Joe? Salamat, Dayan. At nandito nga tayo muli sa Ernesto Rondon High School sa Quezon City. Nakita niyo naman sa aking likuran, nagkakaroon lamang sila ng konting opening ceremony kung saan nagbibigay ng kanyang opening remarks sa kanilang principal na si Dr. Lance Tawigan. Ngayong umaga, mapalad tayo na makasama ang isa sa mga teachers at chairperson nga nitong Brigada Eskwela 2014. Please welcome si Mr. Eric De Guzman. Good morning, Sir Eric. Good morning, good morning. Okay, so, Sir Eric, nakikita ko na napakaraming suporta na ating nakukuha mula sa mga guro at mga estudyante at pati na rin sa kanilang mga magulang. Pero siguro, mas marami tayong makukuhang suporta kung mas maipapakalat pa natin ang impormasyon tungkol dito sa Brigada Eskwela. So, Sir, ano po ba itong Brigada Eskwela? Okay, so good morning. So, ang Brigada Eskwela po natin, kinoconsider na National Maintenance Week. So, it is done 2 weeks before the opening of classes para may handa natin yung ating paralan sa dagsa ng mga estudyante. Yung ating mga facilities, yung mga kukumpunihin natin dyan, yung mga i-repaint, yung mga sulat sa mga walls, pati na rin yung mga magulang, makakadaw pampalad natin rito para makatulong natin sa Brigada Eskwela. Okay, so, Sir Eric, so gaano ba katagal itong ating Brigada Eskwela? More or less, nasa more than 10 years na to eh. So every year, mula pa nung panahon ni Secretary Rocco, kung di ako nagkakamali, nagdedire-diretso na tayo ng Brigada Eskwela. So binubuhay natin yung bayanihan sa eskwelahan. Okay, so Sir, kanina nga napag-usapan natin, kasama dito yung mga estudyante, mga guro at kanilang mga magulang. Bukod doon, sino-sino pa po ba ang participants itong Brigada Eskwela? For your information, humingi rin tayo ng tulong sa national, sa office ng ating congressman, District 1 kay Congressman Kalalay. Lumapit din tayo sa City Hall, sa pamumuno ng ating butihing mayor, sa mga private sectors. Lumapit din po tayo sa mga LGU, pati yung mga barangay. Okay, so Sir, mga ilan po ba yung inaasahan natin na a-attend ngayon dito sa ating Brigada Eskwela? So, we are expecting more than 1,000 since na enrollment period din po natin ngayon. So, expect natin more than 1,000 students pang makakatulong natin. Okay, so Sir, bukod kaya Mr. Eric De Guzman, makakasama din natin ang dalawang board member ng Parents Teachers Association. Nandito sina Ms. Teresita Beltran at Mr. Albert Buensalido. Good morning po sa inyo. And it is a national event. Okay. So, ma'am and sir, kamusta naman po yung ating pagsasagawa ng Brigada Eskwela ngayong taon? Kamusta po? Ayos naman po, okay naman po. Naging maayos naman ang parada namin. Nag-start kami, tapos dyan sa gate ng Rondon, then ikot kami hanggang Road 1, then balik kami na rito sa Road 3. Mas walang mga sasakyan. Maganda rin ang mga nangyari ngayon. Marami rin umaten. Salamat po sa mga sumuporta sa programa namin ngayon. Itong Brigada Eskwela. Okay, so ma'am and sir, gaano katagal po ba nating pinaghandaan itong ating Brigada Eskwela 2014? Gaano katagal? Gaano katagal natin pinaghandaan? Siguro almost this month lang kasi. In-inform kasi kami dito na siguro a month ago, magkakaroon kami ng brigada. Every year naman, nakaplano to. 1 year pala, pinaplano na talaga ng mga eskwelahan to. Lalo na dito sa amin sa Rondon. So sir, ano po bang activities ang involved dito sa Brigada Eskwela? Tayo po ba ay magre-repaint ng mga classroom? May ganun po ba? Beautification of the school. Kasama rin to, isang pangangalaga sa ating eskwelahan dito. Kasama rin ang pangangalaga natin sa mga bata. Kasama to sa kalusugan ang paglilinis ng ating eskwelahan. Pagsasaayos. Okay, so sir, as far as I know, kayo po ay mga volunteers dito. So ano po bang klaseng fulfillment ang ating nararamdaman pagka nakikita natin na maayos ang eskwelahan na pinapasukan ng ating mga anak? Proud po kami na naayos namin ng school. Ng ating regional director, pati na po ang ating superintendent. Ano
po yung How do you pronounce it? Maganda yung ganitong proyekto na dapat talaga ginagawa lagi ito taon-taon bago mag-umpisa ang pasukan ng mga bata. Ano So, sir, mga ilang classrooms po ba yung nakatakda nating ayusin ngayong araw? Ilang classrooms? 32. Isabay daw natin ang ating 32. Ilan daw yung classroom? disaster. Marami, 22 tapos may mga bago kami building dito sa kabila, yung annex namin. Mostly, malinis naman sa kabila. Itong mga luma, kailangan talagang baguhin namin, ayusin. And syempre po bukod sa ating paglilinis, kasama din dyan yung maintenance. Paano naman natin naalagaan yung mga ating naisaayos dito sa eskwelahan? Maintenance. Tininigan po namin, inaalam namin kung paano makakatulong kaming mga PTA members sa school, kung anong mga kailangan na pwede namin itulong. Kayo naman po, Sir Eric, ano-ano po bang parte ng school bukod pa sa classroom yung ating target para sa Brigada Eskwela? Usually kasi yung ating mga walls, no? Meron tayong mga walls na mga marurumi, yun talaga ang target natin. Tsaka for your information, meron tayong tinatawag na adopt a room, na kung saan yung ating mga alumni, sila yung sasagot sa bawat room na kanilang sponsor. Yung mula batch 1971 pataas, sila yung mga sumagot ng rooms. More or less, ang isang room natin may cost na 1.5 for repainting. At nakuha naman natin yung target na yun. Wow, so nakita niyo naman yung participation maging ng alumni. So sir, para po sa mga darating pa, ano po bang step na kailangan nilang pagdaanan? Siyempre meron tayong registration, di ba? Ano po ba yung mga kailangan nilang dalhin? Kailangan po ba ng ID? Kailangan po natin magpa-register, di ba? Kailangan po ba ng ID? Not necessarily kailangan ng ID. No, kailangan lang natin mag-pull up dito anong klaseng participation meron sila. Sila ba ay volunteer? Sila ba ay magdo-donate? Sila ba ay member ng ating parent or estudyante or faculty? So, naka-itemize niya lahat, pati contact number. Kung meron man silang dinonate na in-kind, so ililista natin yon at magkano yung mga possible na account or amount. Okay, so sir, baka gusto na lang nating i-invite yung mga, siguro mga estudyante at yung mga teachers din at students sa maaaring nanonood sa kanilang mga bahay na hindi nila alam na nagkakaroon tayo ng Brigada Eskwela. Okay. Sa ngalan po ng Ernesto Rondon High School, inimbitahan po namin ang mga magulang, mag-aaral, maging mga volunteers natin. Pumunta na po tayo sa paaralan, tulungan na natin ang ating public school para maging maganda at maging handa pagpasok natin sa June 2. At kayo naman po, Ma'am Teresita, baka naman po gusto ninyong imbitahan yung iba pang mga magulang na mag-participate din sa Brigada Eskwela. Nananawagan po kami sa mga magulang ng mga mag-aaral dito sa Rondon na umpisahan na po natin hanggang Mayo 23 po, umpisa po to itong proyekto na to. At pwede na rin po natin umpisahan mula ngayon. Salamat po. At ayan, nakasama nga natin sina Mr. Eric de Guzman, isa sa mga teachers at chairperson ng Brigada Eskwela. Nandito din sina Ms. Teresita Beltran, isa sa mga board members ng Parents Teachers Association, at si Mr. Albert Gonzalido na kasama pa rin sa Parents Teachers Association. Ang ilang pa mga updates dito sa Brigada Eskwela, dito sa Ernesto Rondon High School sa pagbabalik namin sa Good Morning Boss. Maraming salamat po. Lalo na sa local governments natin.